Ayan, good morning guys. Ayan, ngayon lang ulit tayo nakapag-content. Ayan, so maraming salamat una kay Lord kasi uh, medyo okay na tayo today, pero hindi pa siya yung uh, stable yung nararamdaman ko. So ngayon I just want to share dun sa sa may mga pinagdadaanan, kasi ang daming dumadaan sa wall ko na yung may mga sakit, may mga problema na pinagdadaanan. Alam niyo po, nung time na way back 2020, pinanganak ko si Kambal is 2017. I think 2018, way back 2018 nang magpa-check up ako noon sa dito sa Malolos. Ayan, sa Malolos, Bulacan, nagpa-check up ako noon. Mid ng 2018. So, kasi may nararamdaman akong hindi maganda. So, parang nahihirapan ako nung lumunok. So, sinishare ko lang to just to inspire everyone na may mga pinagdadaanan sa health nila o sa problema man nila sa pamilya. I hope na meron kayong makuhang aral o lesson dito sa i-share ko, just to inspire na God is really good sa ating buhay. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Patuloy na panghawakan natin ang mga salita at mga pangako ni Lord sa atin. Ayan, so para sa ipagpatuloy ko yung aking kwento. Ayun, so mid ng 2018 nang hindi okay talaga yung nararamdaman ko. So nagpa-check up nga ako. I went to Sacred Heart Hospital sa Malolos. Then sabi nung i-ultrasound daw ako kung hindi ako yung makalunok. Yung para dito sa lalamunan, may tawag dun eh. So sabi ko, okay lang po. So ayun, nag-proceed nga ako. Sa madaling sabi, nag-proceed ako nung pagpa-ultrasound dito sa lalamunan. So, nung sabi ng doktor while nag-ultrasound siya, parang may mga nakikita siyang mga kulani. Ang dami daw. Sobrang dami. Hindi niya mabilang. So, natakot ako. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, i-explain na lang sa'yo nung doktor mo. So, sabi ko, sige po. Pero paglabas ko dun sa room na yon ng ultrasound, nagkaroon na ako ng idea dahil di ba nagbabasa ako, mahilig ako magbasa ng books, mahilig ako manood ng YouTube. So sabi ko, I think may hindi maganda sa ano ko, sa health ko. So parang naiyak ako na hindi ko maintindihan. That time is sobrang busy si boss kasi ang dami talaga, sobrang hands-on siya nun sa mga project. So pero sinamahan niya ako nun. Hindi ko lang sa kanya pinahalata na sobrang nag-worry ako dun sa sinabi ng doktor. So again, nung time na yon, sabi ni daddy, magpa second opinion ako, kasi ang sabi ng doktor dito sa Sacred Heart, kailangan daw tanggalin o alisin yung mga kulani or i-biopsy muna yung ibang makikitang kulani, kasi sabi kung malignant daw or non-malignant, ganon. So parang yung dadami ba or hindi, or kakalat ba or hindi. So sabi ko, sige po, magpapaano po ako, magpapacheck po ako. So sabi ko, magbabalik na lang po ako, Dok. Sabi niya sa akin, siguraduhin mo kasi baka mamaya kumalat siya. So nag-worry ako kasi para lang sa kaalaman ng lahat, sabi daw yung history ko ng family tree ko is meron ng mga ganon, may mga cancer history. So natakot po ako. Kaya sabi ko noon, sige lang. So nagpa second opinion po ako sa Manila, sa I think anong hospital yun. Nakalimutan ko na, pero it's a private hospital also, malaking hospital dyan sa Manila. Sabi ko, sige, daddy, sabi sa akin doon ng isang espesyalista, dahil diladala ko lahat ng mga results dito na galing ng Malolos. Ang sabi sa akin,
ah, before pala ako pumunta ng Manila, ang sabi dito sa akin sa Sacred is stage 2 cancer, yung nandito sa lalamunan ko. So I'm shocked kasi sabi ko stage 2, sabi ko ganun, sabi ko parang ilang stage na lang, parang magpapaalam ka na yung ganun kasi 'di ba, para ang alam natin yung mga ganung mga stage parang may taning na ganun. So